Eto mga kapatid, para protektahan ang teritoryo at airspace ng ating bansa mga kapatid, no, mga fighter jets daw ide-deploy sa Palawan. No, mula ito kay John Reps, yan, pakita ko lang sa inyo, yan. Huwag niyong kalimutan mga katol, mag-subscribe sa kanyang YouTube channel para sa mga ganitong klaseng content. At kung bago ka pa lamang dito mga tol, ang ginagawa natin ay nagbibigay ng commentary, nagbibigay ng opinion, nagre-reaksyon sa mga balita na nababalitaan natin ngayon, lalong-lalo na kapag ito ay tungkol sa West Philippine Sea o sa soberanya, sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil bilang isang Pilipino, mga tol, no, hindi natin kailangan maging sundalo o maging makipaglaban sa gera para sabihin mong sinusuportahan mo yung ating soberanya o para masabing ipinaglalaban mo yung ating soberanya. Yung tipong maging aware ka lang, no, at manindigan ka lang at ipakita mo sa lahat ng mga Pilipino mga tol na sinusuportahan mo ang gobyerno mo at hindi ka pro-China mga tol, yan. Sapat na yan, no, para maipakita mong ikaw ay naninindigan bilang isang Pilipino. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Sa pinakahuling resupply mission, kahit na mayroong nasaktan o nagka-minor injury sa mission, hindi pa rin daw dapat agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa Yeah. MDT o Mutual Defense Treaty. Kaya bilang paghahanda ng Pilipinas, itatalaga o ide-deploy nito ang kanilang mga fighter jets sa Palawan. Nanawagan si Chinese President Xi Jinping sa Chinese People's Liberation Army nito na maghanda para sa posibleng gulo sa South China Sea na kakaharapin ng mga militar nito. Sinabi yan ni Xi Jinping sa kanyang annual parliament meeting kasama ang mga delegado ng People's Liberation Army. Diba? Ito hindi pa official na nadedeklara ang China. Pero dito sa sinasabi ni Xi Jinping mga kapatid, malinaw na sa ating lahat na talagang hindi nila bibitawan yung inaangkin nila mga kapatid, no? Against the world. Yung sinasabi nila mga kapatid, no? Against international law, against UNCLOS at against sa lahat ng mga prinsipyo mga kapatid, dahil yung claim nila ay indikasyon ng pagiging isang ganid na bansa mga tol. No, tuloy natin. At dahil dyan, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines sa pasilidad ng Pilipinas para maprotektahan o madepensahan ang teritoryo ng bansa, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas laban sa mga banta ng China. Giit ni Teodoro na ginagawa naman lahat ng Armed Forces of the Philippines para mapaigting ang mga paghahanda ng Pilipinas laban sa panggigipit ng China sa karapatan ng mga Pilipino sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yeah. Anya, pinapatupad na ng hukbong sandatahan ang bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CEDC. Nauna nang sinabi ni Teodoro na ang naturang defense concept ay nakatakdang magpahintulot sa mga militar na tiyaking malaya at mapayapa na makapagsagawa ng exploration upang magamit ang likas na yaman ng bansa ng mga Pilipino, pati na ang mga kumpanya at mga inatasan ng pamahalaan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Yeah, Masisiguro din dito ang mga karapatan ng Pilipino sa mga lugar na meron tayong jurisdiction. Sa pamamagitan din ng CEDC, mabibigyan din ng pahintulot ang bansa na maglagay ng mga military presence sa mga lugar na kinakailangang protektahan o mapreserba na naaayon sa ating konstitusyon. Sa pinakahuling resupply mission, kahit na mayroong mga nasaktan o nagka-minor injury sa mission, hindi pa rin daw dapat agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa MDT o Mutual Defense Treaty. Ayon sa maritime expert na si Professor J. Batombacal, anya, aktibo naman ng MDT hindi lang sa armed conflict kundi pati na rin sa mga operasyon. Pero may obligasyon din ang Pilipinas na huwag palalain ang tensyon. Kaya po ninenervyos lagi ang mga China dun sa West Philippine Sea pag may nakikita silang American na aircraft o kaya Navy vessel, dahil alam nila na pwedeng tawagan yon ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Alam niyo yung ginagawa ng China ngayon na pambubula sa atin, yung mga pahayag nila, defense mechanism nila yun mga tol para maitago nila yung kaba
para maitago nila yung takot sa dibdib nila. Kasi alam nila mga tol na matindi yung sasapitin nila mga kapatid, eh. Yung mga pinapakita nila mga pekeng tapang yung mga yun, eh. 'Di ba? Alam naman natin sobrang ano niyan, eh, wala namang kasanayan sa pakikipaglaban yang mga 'yan, 'di ba? So ngayon sinusubukan pa nila Pilipinas, eh. Talagang dinadaan nila tayo sa mga ganyang pamamaraan nila na pangharang, pambobomba ng water cannon mga tol. Pero ang Pilipinas tulad nga ng sinabi nito ni Batong Bakal, may obligasyon tayo na 'wag na nating palalain pa 'no, kung kaya pa natin, eh. 'Di ba? Hindi naman agad-agad sumbong ka agad kay Big Brother sabi ngang gano'n nila, 'di ba? Hindi naman daw kinakailangan na makatikim ka lang ng ganito sumbong ka na agad, eh, 'di ba? Nakakahiya rin naman tayo no'n kahit papaano mga kapatid. Kaya nga kahit na ano, ayoko pa rin nung ICC kasi siyempre nakakahiya yung image natin sa ibang bansa no na wala na tayong sariling ano, eh, wala na tayong sariling, judiciary dito na matino, eh, kaya kailangan na natin ng ICC, eh, 'di ba? So gano'n din dito, 'no, ipakita pa rin natin yung AFP natin, yung ating sandatahan ay, capable pa rin mga kapatid na ipagtanggol natin yung ating bansa, 'no? Tuloy natin. Hindi po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Sinabi nga ng Pangulo na it's not the right time. Tama naman po. No? Hindi naman pwede na bawat sugat mo, tatakbo ka na kay Big Brother. No? Anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa? Ano yung tawag doon? Ayan, snowflake. Cry baby. Hindi pwede rin yun. Balat sibuyas. Para sa ating interest din, hindi rin pwede tayong magpakita na parang napakahina natin, ano tawag doon, yung balat sibuyas. Hindi ko nabasagan tayo ng windshield, ibig sabihin kailangan ng invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Samantala, nais naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtalaga o magdestino ng 2 o 3 sa 12 fighter jets ng Philippine Air Force sa Palawan. Sinabi ni Speaker Romualdez na mayroon tayong 12 fighter jets sa Basa Air Base sa Pampanga at baka pwedeng idestino ang 2 o 3 sa mga ito para naman makapagpatrolya sa Philippine airspace at iba pang lugar sa paligid ng Palawan. Paliwanag ni Romualdez, hindi naman umano pinoprovoke ang China pero responsibilidad ng Philippine Air Force na magpatrolya sa ating Philippine airspace. Ani Romualdez, you feel secured. Iba rin kasi ang feeling kapag alam mong nasa taas ang kakampi mo. Ipapatawag ng House Leader si AFP Chief of Staff General Romeo Browner pati na ang mga hepe ng Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army sa mga susunod na araw para pag-usapan ang nasabing plano. Sang-ayon naman dito ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos sa plano ni Romualdez. Sinabi naman ng mga grupo ng mga mangingisda mula sa Aburlan, Palawan na nakapagpapalakas ng loob yun pag nandun ang mga eroplanong pagdigma natin. Maging si Palawan District Kong Jose Alvarez ay suportado ang gusto ni Romualdez. At sa survey ng Okta Research, maraming mga Pilipino ang gusto ng mas agresibong aksyon ng militar sa West Philippine Sea. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo tungkol dito, kabayan? Alright mga kapatid, alam naman natin, di ba, na talaga ngayon nagdaraan tayo sa mga ganitong klasing pagsubok. Tulad nga nung narinig natin kanina, hindi naman natin kailangan i-invoke agad yung tinatawag nating MDT kasi meron naman tayong panlaban, eh. 'Di ba? Kayang-kaya naman natin makipaglaban diyan mga tol, eh. Siguro kailangan natin yung talagang nagugulpi ka na. Alam mo yun, dumating na talaga pero obligasyon din natin mga tol na wag na masyadong palalain, no? Eh total, ang Pilipino naman sanay naman tayo sa tinatawag nilang maximum tolerance, eh. Yung mga kapulisan natin, 'di ba? Etong mga militar natin nagagawa naman nila, eh. Kasi isipin natin mga kapatid, ang Pilipinas bumabangon pa lang 'yan mula sa pandemya na pinagdaanan natin, ekonomiya natin. Wag natin ibabagsak agad 'yon, 'di ba, sa pamamagitan ng ganito. Manatili pa rin tayong kalmado, mga tol. Ayaw natin maganap, ayaw natin mangyari 'yan. Hindi naman tayo katulad ng ibang bansa na masyadong mainit agad ang ulo, 'di ba? Gusto agad giyera, 'di ba? So ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.